Good morning, maayong buntag ka nato tanan. Welcome po dito sa Davao Peace and Security Press Corps, Southern Mindanao press briefing. Maraming salamat sa The Royal Monday Hotel for hosting again our presser. This is already our home for our weekly press conference. Major Ruben Gadot, sir, na-miss ka na mo, sir, last week. Good morning. Yes, maayong buntag, especially sa ato ang Davao Peace and Security Press Corps, sa pagpanguna ni Ma'am Ruth, sa po ang mga co-panelists o sa uban nga mga prestigious media practitioners nga nadre og other attendees. Maayong buntag sa tanan. Maayong buntag. Good morning, sir. And of course, we also have here the Vice President ng University of Mindanao Institute of Public Opinion, Dr. Malen Artiza. Good morning, ma'am. Good morning po sa lahat and thank you for accommodating us for this media forum. Okay, thank you, ma'am. And kabalutan nga nagpagawas og result no, sa ang UMIPO sa local slate to din sa Davao City survey. And we also have her here, the head ng Persons with Disability Affairs Office, PDAO. Ito yung newly created, no, na, I think last year, sir, no, na office no, ng Davao City Hall. January, this year lang pala. Attorney Bendo Martinez, sir, good morning. Good morning sa tanan, o good morning po sa akong co-guest karon. Mayong buntag and thank you for having me here. Okay, so ato lang emphasize na ato ang, we will only entertain questions sa ato ang PDAO related na po sa PDAO, no? No other, like, nangyari po kanina madaling araw, since si Sir din ang legal counsel doon. So, ato ang press con, dili lang ta sa PDAO nga topic. Okay. Unahon sa nato, Sir, Ruben, ang ato ang security, sir, sa area ng Tel ID. Once again, maayong buntag utro sa ato ang tanan. Ang ma-update na to karon, siguro nakabalo man ta sa recent development sa ato ang campaign on the Peace, Law Enforcement and Development Support Operations sa 10th Infantry Division concerning kining ato ang confronted threats ang communist terrorist groups, no. Last 27 April, nagkaroon tag isa ka legitimate encounter no sa Sitio Manawi, Barangay Kaatihan, Boston, Davao Oriental. So, there's nothing to worry about. Matod pa sa itong mga units on the ground kay dili ni sila na-encounter dito sa mga laylayan kung asa posible una-una to nga nakabalik na sila, no? But this is the result of the intensified focused military operation or FMO nga ginakandak sa 10th Infantry Division or mas giilan na itong mga combat operations since January 2025. We have already launched a total of 34 no series of combat operations, no, natay 7 sa brigade size operations, 7 battalion size operations, and 17 company size operation. This resulted to the death of one NPA member, no, gilan na to nga si Jeffrey Casal, no, aka Lalay, no. Isa ka vice team leader sa Squad 1 sa giilang Jaguar under sa SMRC, no. So immediately after sa encounter na ibaba na to siya, gidala siya sa isa ka pinakadulong nga purinarya sa Boston, and the local government of Municipality of Boston provided yung mga funeral services, no, kapil na mga lungon, and naapod ang ato ang 67th Infantry Battalion of 60th Infantry Battalion nga nag-provide og transportation assistance, no, nga madala sa inahan, no, ni late Jeffrey Casal, no, si Dina Casal, madala pabalik sa ila dito sa Sitio Muli, no, Barangay Johnson sa Loreto, Agusan del Sur, kay taga Loreto ang ato ang atong na deceased nga NPA member. So karon wala pa tay exact date sa paglubong, but continuous ang pag-provide og assistance dito sa pamilya, no, as humanitarian consideration, no. Entitled gihapon ang ato ang mga igsuon nga mga NPA members despite sa result sa encounter, no. So
in general, ang ato ang joint area, operational area sa 10th Infantry Division nga ga-cover sa Davao Region, parts sa Sarangani Province, no? North Cotabato, 2nd District sa North Cotabato, southern part sa Bukidnon ug Southern Caraga Region. Generally peaceful, no, ang ato ang lugar, no? Wala tayo recorded any labi na doon lang ang election, mga extortion activities, no, like implementation of permit to campaign na pod or permit to win since 2022. And for the information of everybody, since the declaration of insurgency free sa to ang Davao Region, first ni siyang armed engagement nga nag-result into a death of 1 NPA, no. Ug ubang mga update, ma'am, mahatag na ako niya regarding sa ano, but mao ni siya ang pinaka ano na to nga update, ang disposition na atong namatay nga NPA sa atong encounter between 67 Infantry Division of remnants sa Southern Mindanao Regional Committee dito sa parte sa Boston. Okay, thank you, sir. Legitimate, not illegitimate encounter, sir. Proper term lang po, ma'am, para okay. to malikayan na to ning mga no, mga progressive groups, no, nga maunhan ta nila og sites sa mga technicalities sa encounter, mo nang mahimo na tag defensive. So as early as the incident, ginaingon na to nga legitimate encounter para wala na question, no, dili na siguro ta mag-question kung naa na legitimate encounter. Thank you, sir. And we also have here atong Vice President sa UMIPO, ma'am. Yes. Any information that you can share to us, Doc? Yes. The Institute of Popular Opinion was actually established in 2012 pa. And since then, we have been conducting surveys about current issues relevant to the citizens of Davao City. And our mission is to bring the voice of the people of Davao City through the media to the authorities about issues that may affect Davao City and its residents. So last April 9 to 24, we conducted a survey kasi ang pinaka-hot na issue ngayon is the elections. So we conducted a survey across the 3 districts of Davao City. And we were able to interview 1,200 respondents across the 3 districts. Saan galing itong 1,200? This was actually computed based on the population of the registered voters of Davao City. And the sampling was based on a 3% margin of error and confidence level of 95%. So, paki-distribute yung so that they can follow. Alright. Distribute yes, ayan. So, sa table 1, you can see the distribution of the respondents. And then for table 2, these are the results of the survey that we did for senator. Okay. And you can see na apparently yung PDP laban candidates have the support of the Davaoenos. However, meron pa ring 29.15% of the respondents na wala pang choice as to their senators. Okay? So, makita natin sa table 2 that Go and De La Rosa share the top position, and then the 3rd to 7th position are shared by Bundok, Marcoleta, Salvador, Kibuloy, Hinlo, and Hinlo. 8th to 9th position shared by Mata and Lambino, and the 10th position Rodriguez. Then 11 to 15th position shared by Revillame, Tulfo, Villar, Revilla, Cayetano, and Hunasan, and Lapid. Okay, and the rest. And then for the local elections,
7, nasa table 3 po, 7 out of 10 respondents expressed support for the former president, gathering 71.35%. And then 2 out of 10 respondents are still undecided who to vote for mayor during the survey. And then the remaining shared by the opponents of the former president. Okay? Kung mapansin ninyo, if we compare, kasi we also conducted a survey last January 8 to 28, makita natin na nag-increase yung numbers niya. No? Nag-increase ang numbers niya by 10%. Okay? And then, nag-decrease yung undecided. Comparing the results sa January at saka April. For Vice Mayor, we can say na almost 7, kasi 67%, ma-round off na natin yan to 7 out of 10 respondents are also in favor of Baste Duterte for Vice Mayor. Nag-increase siya by, since January, nag-increase siya by 11.9%. Okay? Yung niya, opponent niya medyo malayo po. Sa second survey, nagbaba yung percentage ni Al-Ag from 14% during the first survey to 8.9% sa second survey. Pero malaki pa rin yung undecided. 23.1% manifested na wala pa silang choice as to who they will vote for mayor. Sa vice president yun. For congressman, Duterte Paulo, 6 out of 10 respondents. And then Nograles follows with 14%. Meron po pa rin undecided na 23.2%. And then, comparing the results with the survey conducted last January, parang similar ang pattern of the exodus of votes. So, yung mga undecided, nag-decrease, napunta yung boto kay Duterte. Yung votes nung January for Nograles, nagbaba din and pumunta din sa numbers ni Duterte. That is for Congressman, District 1. For District 2, 5 out of 10 respondents, nasa table 9 po, 5 out of 10 respondents express support for Omar Duterte. 3 out of 10 is for Campos, while 2 out of 10 respondents are still undecided. The two leading candidates both showed increase in the numbers. So considering the significant number of undecided, the candidate who will be able to acquire their votes, yun po ang most likely mananalo. Okay. So for District 3, ito ang may pinakamaraming undecided. District 3, 4 out of 10, ayaw nila or they did not give any response to their choice as to the congressman. So 5 out of 10 express support for Ungab. 1 out of 10 is shared by Al-Ag and Lopez, while 4 out of 10 respondents are still undecided. So, makikita po natin yung variance or change ng votes sa table 12. And then, table 13 to 15, ito po yung results for councilor. So, basahin ko na lang yung top ilang councilors ba? 8. So, for District 1, Duterte Rodrigo, rank 1 with 47%. Bungguyan and Ibuyan
share the second and third spot. 4 to 6 shared by Hitain, Militar, and Librado. 7th spot, Ocampo. And then ang 8 to 9, Corsino and Acosta. Share the 8 to 9 spot. For District 2, top 1 is Apostol. 2 to 4th place is shared by Hustol, Abelia, and Alejandre. 5 to 8, we have Mahipos, Duresa, Dayak, and Bunguya. Dayang Hirang is only 9th place. For District 3, Villafuerte, Docpotpot, 1 to, and Zozobrado and Baluran share the top spot. The 4th to 6th, we have Principe, Villafuerte, Doc Enzo, Ungab, and Ungab. 7th place, Advincula. 8 to 9 shared by Dalodo, Ortiz, and Clarion. Yun lang po. So, a demographic analysis was done. Tininan natin yung mga voters natin as to age, educational status, gender, and we see that the respondents who are backing RRD and his team are mostly females, married, aged 35 to 64. So ito yung mga mature voters, mostly high school and college level, and and unemployed. Sa race naman for councilors, significant number of undecided implies that it is still anybody's game as far as the spots for councilor. Hence, the need of our candidates to make known to the undecided their platforms and plans for Davao City para naman matulungan sila na pumili ng kandidato na gusto nilang iboto. Yun lang po ang results. Okay, the survey ma'am was conducted through face-to-face ba siya? Face-to-face interview po, gumamit po kami ng app, we use tablets. Actually, nakalagay doon yung balota sa tablet. Then we give it to the respondents. Tapos sila na yung pindot kung pinsa ang ilahang iboto. But the respondents are not students from UM? No. 3 districts po. Kaya nga, pag face-to-face, kung mapansin ninyo, matagal yung results. Kasi we have to go to the different barangays, the far-flung barangays. Kasi the location of where we get respondents is dictated by the sampling frame that will result from the computation based on the number of registered voters in a certain barangay. Thank you, ma'am. Balikan ka natin mamaya, ma'am, sa mga questions. Okay. But before kay Attorney Martinez, so would like to welcome our spokesman, Police Regional Office 11, Major Catherine Delaray. Good morning, ma'am. Hello, good morning sa tanan. Hapit na jud ang mabutay ang election, but the whole Davao region is generally peaceful. The same na paghihapon ta sa green category, and kaganina bago lang no ang ato ang send-off ceremony sa mga ma-deploy na PNP personnel, apil na pod ang Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire, and other units sa Philippine National Police for the national and local elections. And then, nag-send off po ta sa 500 PNP or PRO 11 personnel for BARM plus 41 from Regional Maritime Unit 11. So overall, 541 PNP personnel ang gipadala from Davao Region sa BARM para mo serve as Special Electoral Board. Okay, itong 500, ma'am, plus personnel ng PRO 11, saan ito sila galing? Anong provinces? From different provinces and Davao City. Pero wala yung ligabot ang sa headquarters. So, mo serve sila sa BARM for the election, national election. Now, tayo summary, ma'am, of deployment. Ang overall, 12,000 plus ang ato ang, sa pagkakaroon ha, 12,000 plus ang ato ang overall deployment, 7,000 plus from the PNP plus other units na po.
Okay. Sa 500 na atay elaboration nato, ma'am. Kung Sa 500, dili na ko mahatag sa inyo kung pila sa Davao Sur, pila sa Davao Norte, overall na siya. Pero ang na-train sa COMELEC na PNP personnel sa PRO 11, nasa 800 na pwede mo serve as electoral board, pero akong ipadala sa BARM, 500 lang. ma'am, this is the first time that the PR11 is sending troops to BARM election. No, this is not the first time na nag-send og troops sa BARM during elections. But this is the highest or ito yung bulk ng Sa karon ang kuan 500 ang ato wala ko kakuan sa data sa last time, pero every time naman po niya na election nagapadala ta dito, and then si COMELEC naga-train pod kang PNP. So sa 800 plus 807 ang na-train sa COMELEC na nabilin na 307 diri sa PRO 11, just in case, pero hopefully wala ang tawag incident. Nagpadala ta mo ginani ka daghan, is this because wala kay category level sa Davao region, tama ba? Isa pa na siya sa consideration, ma'am, and then nag-request man sa good ang BARM for additional forces dito, so naamang po tayo available na PNP personnel na pwede mong serve. Based naman po sa to ang planning na pamantay extra na pwede na ito mapadala, so napadala tag 500. Thank you, ma'am. Questions pa later. Attorney Redendo Martinez, sir, please update us sa PDAO operations after, sir. Good morning, ladies and gentlemen. PDAO, this was enacted by a ordinance last 2024. And then, during that time, there was a conduct of assembly, and I am one of the nominee nga na dito. And then, pagka 2025, there was an endorsement sa ako ang pagka-division head niya sa PDAO. Now, although this PDAO is under sa CSWDO, but still we are a right base, no? Ginatrabaho na mo ang among katungod, particularly sa Magna Carta sa persons with disability, kung sa mga rights para sa mga persons with disability, amo nang ginamonitor na properly implemented. And in fact, there was if you know, kung nahibalaan na to, atong mga nangagi, there was a clamor concerning aning mga fake PWD IDs, but we were able to address the same, considering na naalay mga gagmayng misunderstanding, because ang atong Department of Health na registry or records daily updated. So motong gipangsulatan na mo ang mga restaurant that there is only fake PWD IDs diri sa ato ang syudad sa Davao City. Until such time na na-discover na mo atong last time na naagi isa ka PWD nga nakagunit gid og kanang fake PWD IDs. Although siya gikan siya sa hospital, and upon investigation, PWD gid siya. But upon knowing na katudiay siya nasa hospital, niya urgently kailangan niya ID, nangita ang iyang igsuon, di-approach siya, tabangan siya para makababa ang discount o mababa yung billing, and then ang katong iyang igsuon dito nangita sa ubos, na yung mga picture dito sa ubos sa hospital. So, motong na kuan din niya, na pagawas niya ang ID kinabukasan. Only to find out na wala di ay kanang countersign sa among department head. So, at that juncture niya, ato siya sa amo ang kuan last karon lang bulana, nagkuan siya og certificate of indigency. Then natingala nga among district dito sa Talumo nga nung siya in possession siya ani nga walay countersign sa ato ang department head. So at that time, ako na yung gitawagan ko sa district officer dito sa si SWDO, and then ako na yung gi-advise to blatter. And then gihatagan ng kong 3 days to explain katong in possession atong fake PWD IDs. Then pag abot niya sa office, akong ginvestigahan, moto among nahibalaan
nga naa di ay mga tao diha sa ubos sa mga ospital nga nag-take advantage ani mga dagko nga mga billing sa ato ang mga kaigsuonan nga naa sa hospital. And then in fact dili lang kay ang PWD sa ilang ginagamit, also nagagamit pud sila og mga ganing mo dangot sa mga like mga akap unsa ba diha nga mga congressman officers para lang gid masuruin ang ilang billing. So I am appealing sa matong mga hospital na be vigilant kanang naang mga pixel diha sa atong ubos na nag-take opportunity aning mga sakit nila nga makuha sa PWD and then magkuha dayon og kuan siguro mostly diha man sa Diaz Mall nga ginapahimo nila. So please be vigilant ana kay at kung dili gid mo qualified as PWD, the truth is Thailand yun mo na magkaso. And also other than that, we are also inspecting the structure of all the establishment there sa Davao City, including the local government, para compliance sila sa ato ang batas pambansa bilang 344. Because batas pambansa bilang 344 or otherwise known as accessibility law was enacted 1982 pa. Unya wala gid patuman. Ang atong policy na sa atong state na ma-integrate ang ato ang mga persons with disability. Tungod aning wala pagtuman aning accessibility law, daghang mga persons with disability na na-discourage sa ilang kinabuhi, di na mag-eskwela, di na mangitag trabaho. Tungod kay kung eskwela man sila, walay rampa, walay elevator, walay mga facilities that will cater sa ilahang panginahanglanon. And then kung makagraduate man sila, ang atong mga establishment applyan nilang trabaho, non-compliance gihapon. So therefore, mo nang dako among pasalamat nga kaning atong ang Davao City naa na gyud ni ang PIDAW. And luckily, di man sa tagal sa bangko ang nag-head good is lawyer. So pasalamat ana sa opportunity nga gihatag sa Ginoo sa tuwa because for me, ako ang gini-implement sa Davao City. Siguro kay na-appoint ko ato pa ng January this year. So maybe 5 years from now, daghan natag na masulatan nga mga kuan and then comply po nila ang para sa accessibility or facility sa atong mga persons with disability. Kay para kaning atong mga persons with disability manginabuhi og kanang tatas, no? Kanang dili gani permit makaluluoy. Kay usahay ang atong disability parehas ako at ilang. Unya kay wa may elevator so maging disabled ko, pwede man ko kasaka. Although abogado ko, no? Mo na siya. Pero pag naaning mga accessibility teacher, bali na lang sa ako pag-discharge sa akong function. So mo na ang among ginakuan. Other than that, we have to the office is monitoring all the programs intended para sa mga persons with disability. Mo na siya ang amo ang programa sa amo ang kuan. Then issuance of PWD IDs and also other than that ang atong opisina naga-cater po og legal services. So kung may mga pangkantsaw sa atong mga persons with disability diri sa Davao City, ang atong opisina andang mo cater ana. So ang atong mga persons with disability dili na ngayang mahadlok kung naa may nangantsaw sa inyo ha. Adto lang mo sa opisina kay pamaylan nato magkaso, no? Dili na mo ngayang madlock, dili na mo ang ngayang namaldaka kung kinsa man ang nag-violate ang sana mga establishment nga walay mga accessibility. You can go to my office and we will block their business permit para dili sila maka-operate because that is our law, and that is our rights na para sa tuwa nga kinahanglan natong proteksyonan. That's it. Thank you so much, Attorney. Okay, before I yield the floor for questions, balikan sa ako si Major Catherine De La Rey. Ma'am, naabot ay update sa pagpusil sa board member candidate no, sa Tagum City, ma'am. As of now, ongoing paghihapon ang investigation sa pagpusil sa isa ka kandidato na board member sa First District sa Davao del Norte. Ginasulta pa nato kung election related ba ni or personal lang, personal value, ongoing paghihapon ng investigation. Pero wala tayo ma'am, initial findings? Wala pa yung nahatag na initial findings, ongoing pa yung hapon, ma'am.
any updates, hatagan kami. Oo. Thank you, ma'am. Okay, this point, I yield the floor for questions. Sanaon na to si Regine. Ayan, naman na ito. And then Miss Karen Mensami. Siguro to Pidaw, sir, you mentioned that katong sa ato ang accessibility. Kamusta po in terms sa itong mga structures here in Davao City? Kasi I think previously we talk about isa ka member sa PWD and he was raising concern regarding the coastal road not being accessible for our community sa PWD. Kamusta po? Is it most of our structures ba are compliant or do we still see a huge disparity sa kanang compliant at non-compliant nato ng mga structures? So far, hinihinay naman ang ato ang mga, kung tanawin mo ato mga city engineering, makita nimo na yung mga rampa, na yung mga structure good na nag-provide para sa facilities. Pero sa tuwa karon, isipin daw, kinahanglan lagi nato i-push through na padayon natong i-monitor nga dapat implement gyud siya. So dili po ta pwedeng maghulat lang nga dili kumbaga maghulat lang ta sa schedule aning mga department nga hingtungdan aning mga aning mga accessibility. Sa atong office nag-set na tag schedule karon. In fact, I am pushing the creation of task force accessibility in order nga makauban nato ning atong mga city TMO. During that time that I conduct an initial inspection, there is near sa Jollibee sa may Bolton, nakita na ko dito na nakapark nga dili PWD sa parking space reserved for persons with disability. So at that time, so nakahuna-huna ko na kinahanglan gyud og task force nga para every time nga mag-conduct big inspection outright ma-issuehan dayon og ticket ang ato ang mga violator. Kay kana gyud para magid sa PWD nga maglisod og lakaw. Dili excuse nang dali ra ko. Kay katong higayuna na ako gusto ko mo park unsa kinahanglan pa nako siya ipaundang sa iyang pagkaon kay dali ra siya dili man siguro. Again, ang atong parking space is intended na para sa persons with disability. Common sense will dictate. Dili na kinahanglan pag explanation na or more alphabetical kuan. Parking space reserved for PWD. Common sense, makita na nato nga dili na para sa inyo ha. Oh, mao nang moingon ta gabaan unta mo nga makuan mo diha nga dili man na para sa inyo ha, inyo man ang ilugon. Di ba? Mamali ng atong balaod, maninyo ni magsaysay, those who are less enlightened must be more in law. So mo ng atong gobyerno, naghatag ang mga balaod para sa atong mga less fortunate in order to give balance. Kaya ang atong scale of justice, dapat balance na. Pag disbalance gani, mo ng atong gobyerno, naghatag yung nagbalaod para kana maging balance, para matawag na to og social justice. Justisya para sa tanan. So, at least pantay-pantay ang pagtanaw sa gobyerno sa tuwa. Yun, ana. Pero as to the issue aning there is a my coastal road, we will conduct an inspection on that. Because, mao lagi nang ihingon nga, nothing about us without us. So, kinahanglan yun ang mo-represent the person with disability. In fact, I already proposed to the good city administrator, Atty. Layog, na as much as possible, one of the signatory of the approval of the business permit or the building permit in that sense is PDAO. Because kami na may makabalo, kayo dili na PWD ang mo pirma diya, wala na siya taki kung unsa ba diha ang establishment. Whereas kung naay representative from the person with disability, ma-determine dayon na mo kung unsay dapat nga para sa mua. That's it. Sir, follow-up regarding sa kaning sa ato ang mga PWD ID clarification. Sir, there are no recorded kaganina? Recorded na fake PWDs in Davao City? Naama ko yung nakita isa. Nanay isa nga may ato sa office. Pero legit siya na PWD. Mali lang ang iyang pag-request. Kay urgent bang gusto na siya i-brain tumor. At that time na siya sa hospital. So nangayo dayon siya og nangita din siya ay PWD ID considering nga dako kay yung bill. Ang mali lang is niadto siya dito sa fixer sa ubos sa hospital. And then ang hospital po wala ay ang katong fixer diretso dayon dito sa
asa ba na nga lugar niyang gikuanan without knowing nga kinahanglan pag countersign. Mao tong nahitabo. Pero at that time when iabot siya sa akong office, mao nang gihatagan gingnan ko siya, mao nang gihatagan tag 3 days to explain because I give you the benefit of the doubt basig dili day naa day justification sa imong part. Then indeed na justification PWD siya at that time ako na hindi parilisan. Di kuan na kong ID di confiscate na ko. But with the assurance na kinahanglan kaning imong igsuon mo coordinate sa moa. Kay kung dili na siya mo coordinate, he will be the one nga among pailang kaso because every person in possession of falsified documents is presumed nga siya ang culprit ana. So mo na nga akong gikuan siya ha. I hope and pray na by this week tuman siya. Kaya nga akong last mo dato is atong Monday, 28. Then wala pa man i-appear sa ko. Hatagan lang siya na ko until Friday. Thank you. Sir, kani follow up lang regarding that, sir. Kaning usa akong ginahimong to opisina nga kanang aron dili na mausab or like dili na mag-worry atong mga siguro mga business owners and other stakeholders regarding sa ato ang mga cases of fake PWD IDs. Actually, naanay ordinance karon kaning Citizen ID. Kabalo ng mga media na. So, pag mahumanan ng Citizen ID, I believe that will resolve the issue of fake PWD IDs. Considering na pwede naman na nato i-determine dito sa atong city information whether or not nag-exist na siyang PWD. Again, but napay transition ana. Sa karon ginapaabot na lang nato ang mga makina, approve naman ang ordinance, na pirmahan naman ni Mayor. So, ang atuan na lang ana is ang pag-implement. Gihulat namang manual because there are 4 phase na di na maglisod ang ato ang mga kaigsuunan kay online naman. I-upload lang yung documents, then ang approval nasa office, then i-release tayo ng ID. So dali na lang ang proseso. Pero hulaton sa nato nga mugawas tong IRR para maklaro din nato kung unsa ang mga exact process in order na maka-avail ta ng Citizen ID. Ang Citizen ID is not limited only sa PWD, but all citizen in Davao City dapat na ng Citizen ID. Thank you. Last na lang, sir. Yes, sir. Kanang pila ka buok ang kanang ato ang mga PWDs under our office? Sa karon na nata sa 32,000 ang atong mga persons with disability. Ang persons with disability appeal na ang cancer. Then katong rare disease nga panagsar gyud ni makita. Dagan ba karon compare last year? Yes, nag-increase siya. Miss Karin, then Sammy Carlo Amando. Hello po, good morning, Major Catherine Dela Rey. Ma'am, naatay update na mga election-related incidents, ma'am, sa Davao Region? For Davao Region, actually, ang report yun na mo, dili siya election-related incident. Pero naay validation dito sa national headquarters. Ang kuan siya, naay duha ka incident na tag nila as election related. Pero bisag sa interview nato dito sa mga victims, dili gid siya election related. So, although gitag siya sa national headquarters, although natay gikuan na duha ka election related incident, nagihapon ta sa green category. Wala man siya kay ang last say man sa good kung unsa ta nga status kay ang COMELEC man. So naagapon ta sa green which is no areas of concern. Update ka sa duha kay wala na ko na memorize pero ang nahitabo ato bisag sa kuan balik ko nako bisag sa victim mingon sila nga dili to siya related sa election sa personal niya kuan na ang mga activities na ay kuan stabbing at atong isa. Oo. Pero the areas, ma'am, asa dapit, ma'am? Dili sa Davao City, sa probinsya. Ma'am, update sa election gun ban, pila na po ang mga nakalapas? For the election gun ban, as of kagahapon na date, na nasa 113 kabuok nga na-confiscate na to. Sagol na siya sa bypass operations, police operations, and police response. So, padayon gihapon ta sa pagmatsyag nga
kung naatoy mga tao nga nagdala og baril na walay permit or authority from the COMELEC, bisag unsa pa na imong status sa live, dakpon jud gihapon namo. Ma'am, natay update regarding sa cleansing program nga ginabuhat sa kapulisan, especially sa mga drug testing, ma'am? Okay, ang kaning random drug testing sa kapulisan, ongoing din siya, no? Full year round. And then for PRO 11, katog yan, sa regional director nga nanay from April 2024 to April 2025, nanay 15 ka PNP personnel sa PRO 11 na nag-positive. So, ongoing ang administrative case, kay hatagan magyugihapon na sila og kanang due process, pero ang isa nanay result sa investigation, which is dismissal from the service. And then, katong mga nag-positive under restricted custody to sila. Ma'am, tong isa, asa daw dapita, ma'am? Asa na, Asa sa dapita? Dili na ko pwede basta sa PRO 11. So, dili nyo makuanan no na kami sa PNP, nag-contribute mi og kanang internal cleansing, labi na kay kami ang law enforcers, kami ang nagapa-implement against illegal drugs, grabe mo ang campaign. So, police po na mo ang amoang ranks nga wala users or pushers sa amoa. Mo nang every year na adjud, anytime sa year, bisag ka isa lang, maka-undergo jud mi og drug test. Pero mas frequent tong mga na-assign sa drug enforcement unit. Dili lang sila once a year i-drug test. O ano na siya, ma'am? May Davao Norte, Cumbal, kompleto na siya, na-apply sa Davao City. Wala ba ito naghahatag upuan? Pangalan sa kanang mga suspect. Kaya ginakuan po na ito ang privacy. Naman na siya sa privacy. Same with sa victim, same with sa suspect. Muna ginahatag na mo na pangalan katunang sa mga wanted persons. Ma'am, so far, kumusta ito ang preparation for the upcoming election, ma'am? Especially sa Tibok PRO 11, ma'am? So ready na for deployment. Gaganina nag-send off na ta. And then nanapot deployment sa mga escort security kay nag-start naman po og kanang abot ang mga paraphernalia. Pero syempre ang pinaka full force na jud ana katunang transportation gani from hubs to voting centers. Kay diha naman jud no, kay dili naman nabiyaan. Gikan sa mga hubs sa COMELEC padulong sa voting centers, gawa sa convoy, nana po mag-standby na police diha. Ang plano ata nila marag 5 days before pa sa kuana ana dito kay naman sila kuana ka-schedule na testing, so nanatay deployment nila. So during sa D-Day, minimum of 2 PNP personnel lang ato ang ibutang sa mga voting centers depende sa kagidakon. So tanan voting centers natay police assistance desk. So kung may mga concerns, duol dahil mo dito sa mga police nga na-assign. Paningkamutan man nato mamahimo peaceful and successful ang paghahimo ang electoral process sa Davao Region. Alright, thank you, Ma'am Cathy. To Sir Gadut, Sir, recently na ay namatay na NPA sa Davao Oriental, and napoy mga palgan, sir, na mga firearms sa mga kasikbit nato nga mga areas. How about sa atong AOR, sir, nabatay na dawat na mga hulga threats regarding sa atong mga communities? Threats, ma'am, sa civilian. Civilian po. Ayun. Sa karon wala, ma'am. Wala tayong monitored nga mga harassments or extortion. Extortion man gud kasagaran ng hulga nga term, no? Kay kung di ka mohatag amo kang dauto na mo imuhang negosyo or imong pamilya, or kung election related is dili ka makasulod, no? But they don't have the capability, no? Kaya wala na sila controlled area sa tibuok yung operational area sa 10IB, no? Katong mga categorized as KKER barangays kung nahinumdum mo ato, no? Or dati mas ilang affected barangays, no? Mga influence areas sa tanan ni siya since 2022 sa kilaluman pa na clear na nato ni. So in terms of area, wala sila gunit nga area, so wala sila mangayo sila og revolutionary tax through that extortion scheme. Kay amuan nga area
under ta sa revolution, no? Murag civil war ilang tayo man sa una. So kung musulod mo sa mo ang controlled areas is dapat mo consult mo sa mga para respeto kung ana no sa ila, but gone are the days nga may mga anak ta no, kay na-clear na nato ang mga areas, and at the same time area pa lang to, pag-abot sa manpower dismantled ang atong mga guerrilla. Ang atong ginaapas lang karon is remnants no, nabili na lang gini nga remnants no, 10 to 12 personalities nga dili na capable sa anang mga activities. Siguro that's the reason nga wala tay monitored nga naay mga hulga. Naay initially mga reports nga naay nag-text, but eventually kung masundan po sa katong gi-textan mawala raman. So maano siya, ang assessment sa kapulisan ug uban nga unit sa atong kasundaluhan is mga bogus, baka nang gagamit lang sa pangalan sa mga ano. So kung atong tanawon, na-encounter ta last lang, since ano pagid ni siya, since 2022 pagid ni siya nga ginagukod na to sila from Bukidnon, then tanggong na sila diri sa Caraga region, i-attempt sila sulod sa Davao region from Boston, most likely Boston. Na-encounter na to sila last year December, then nasundan na to duha ka encounter tung ano every time nga mosulod sila no sa Davao region. Duha po tong February 15 of February 28 kung inumduman nato tong mga reports no, diri sa atong pag-update, then last kaning 27. So on the run sila ang bot pasabot sa kaning intensified focus military operation. That's the reason nga mo na justification nga anong wala tay mga reports nga makuha nga makapag-initiate pa sila og mga extortion activities. With the recent incident, sir, nabay changes sa atong mga strategies or mga ways and means nato, especially sa atong operations? Yes, every time ang campaign sa ato through that fragmentary orders kay natay mother campaign plan no, dragid naka-indicate ang atong interpretation from the task given by the Eastern Mindanao Command down to the immediate subunit which is the division no. Muna siya ang pinaka mother campaign plan sa Tinuig no, but every now and then pag dili masunod tong timeline na tay gitawag ang mga fragmentary orders or contingency plans nga no, kung nahinumdum mo tong last na tong update diri is nagkaroon tag gamay nga changes no, ang ato ang commander no other than Major General Hambala no, ni naog siya o ni saka no dito sa bukid sa area para kaistoryahon ang mga tropa no to deliver yung mga specific guidance, additional guidance to the commanders o sa mga operating troops. Kung atong tanawon in less than a month na ka-encounter ta with body counts nga since 2024 wala na tayong mga incident. 2022 diri sa Davao region wala na. Namagot tayong engagement, armed engagement sa bukid nitong nahinumduman ninyo nga after the armed engagement nag-surrender ang tibuok sub-regional Centro de Gravidad Pedler. Amoy nagmugna nga na-declare nga insurgency free ang siyam ka munisipyo sa walo nga munisipyo sa Southern Bukidnon. Thank you, sir. Okay, limutan. Kay attorney, wala ba tayong plano no nga magtaptas sa mga kabaranggayan no, especially sila yung nasayod kung especially sa mga PWDs diya sa mga barangay. Actually, naana itong mga CSWDO dito sa mga barangay. Naana man na sila, naka-cluster naman na sila. So, ang tapping sa mga barangay is wala problema. But ang kasagarang clamor sa ito ang mga persons with disability, kaning sharing nila sa budget, kaning 1% para sa persons with disability ng senior citizen. Ngayon ang atong i-resolve pa. In fact, karong May 2, I have a meeting with the DILG para matuldukan nga issue. Kay dapat manggod para sa persons with disability, ihatag po ang mga programa para sa ilaha. Dili kay puro rapod senior citizen. Kay kung tanawon na to, with all due respect sa atong senior citizen, kasagaran sa ilaha, mga kuan naman, mga prominente na, mga uban na, mga judge, mga doktor, mga but kaning atong intang mga persons with disability in town, mao ni ang pinaka-marginalized nga sektor nga atong buto natong naon nga dependent in down kaayo sa ginikanan o sa ilang mga parente o dependent kay sa gobyerno. Mo nang kinahanglan pa nato ilingkuran ni kay dugay na nga klamo sa mga persons with disability kaning mga
allocation sa budget sa barangay na 1% because General Appropriation Act provides that 1% of the budget of that agency will be allotted to persons with disability and senior citizen. So ang problema lang kay nagsabay ang duha. So dapat buako na siya sa ato ang national government na dapat gud ang kay PWD nakastipulate gid dito o kay senior citizen na pud iyaha. So mo nang among ginakuan pa, I will have a meeting actually nakaset na by May 2 with the DILG para kuaning clarification aning budget distribution or sharing sa atong senior citizen and persons with disability. Okay, salamat Tony. Kay Doktora, okay, ma'am, karang pagsurvey na to ba? Hindi malikayan nga nagi pikas ng mga kampo nga mag-react no nga especially nga mga survey no result. Pila ba ka ma'am? Pila ba ka adlaw o semana o months o sa mabala na to ang result? Ang survey, nagsugod ni sa April 9 to 24, basta face-to-face, dugay gina siya. Kay, agtuon man gina mga sulok-sulok na barangay nga na-include sa sampling frame. Pero ang processing ana, kay electronic naman, gamit naman mi o kanang electronic man ang data nga, pagkakuha sa responses, isubmit lang na dito sa enumerator, musulod na sa among web server. So, ang pag-process ana, mga one day lang ang processing kung masulod na tanan ang data. So, in ana lang ka, ang processing is very short, but the data gathering is dugay, kung face-to-face. Good morning to our distinguished guests. Kani unahon sa nato sa security cluster in regards sa elections. First and foremost, if you have the liberty to answer the question, kumusta ang atuang authorities in uniform in regards sa pagsalmot sa local absentee voting, although dili man tanan naka-register ang atong kapulisan o atong kasundaluhan for the local absentee voting po. Kumusta ang response ng atuang authorities in uniform po? PRO then sa 10th ID. Okay, for PRO 11, na ay more than 1,100 nga nag-apply for local absentee voting, pero 900 plus lang ang na-approve sa COMELEC. So, nag-start sa absentee voting last Monday, April 28, nga mag-end today, April 30. So, sana sa regional office 11, sa headquarters, 3 days, pero sa ubang mga police provincial offices of CPO, na ay 2 days na alipoy 1 day. Kay magdepende man siya sa numbers na na-approve sa COMELEC. So as of yesterday, 5 p.m., sa 900 plus na nasa 560 ang nakaboto. So tanaw na to unyang hapon kung pila jud ang overall nga naka-avail, nakaboto jud through local absentee voting. Major Gadot, so on the part of the 10th ID. Yes sir, sa 10th ID, nag-publish na ganin na press release regarding the activity of local absentee voting. No? Actually, kagahapon na nga to ang kick-off. No? Naatay 185 ka military personnel nga nakapag-avail sa the right to suffrage kung tawagon nato. Sa sulod sa 10th ID headquarters, then we have 609 from our line units nga nakano. So mga initial data pa lang ni siya. Since ang uban dugayan og hatag, no, that's the reason nga mo to nga itong i-publish lang sa bato kung na yung mga development ani ma-update na mo. But basically ang ato ang point 3 is gi-avail no sa ato ang makasunduluhan ang kaning absentee voting nato nga kay naabang tay mga sundalo no sa kadaghanan sa PNID. I think nasa mga 6,000 plus no, mostly mga makaboto gino sila sa D-Day no sa mga local candidates no, dili lang sa national candidates absentee voting. So mo to sir no na himo po nato siya gahapon. Last on my end to Dr. Kisa in regards with the latest pre-election survey, although
we cannot deny the fact that there are some people who will try to manipulate in some other camps that they will use this survey for the purpose of in favor of the candidates. It's not the actual results being published by the UMIPO. Do you have any piece of advice for those who will try na i-alterate ang results for that period? Actually, nag-happen na sa amo before. So, nag-release kami ng advisory na hindi po sa IPO galing yung data na yun. We monitor actually yung mga lumalabas sa newspaper, sa Facebook, and then we check nag-check kami kung tama yung data na gina-present nila sa kanilang sa media, social media. Last na pinaka-last na yun daw. Actually, there are some na katong undecided yun ang kadaghanan ng atong nakita is still on the period is not quite sure kung kisay ilahang gina-decide, although we cannot please everybody. Yes. Still they are trying na to decide for themselves, and although na yung mga issues, so we cannot deny the fact na ma-divert sa issue for this pre-election survey. But what can we advise to the electorate regarding sa kinsa man gyud ang atong angay pilion without doubts na ingon naton mind conditioning ang mga voters kung kinsay sayon og kinsay sayop? Well, kung advice, I think na dapat tingnan nila yung performance ng mga kandidato, tingnan nila yung reputasyon, tingnan nila yung integrity, yung honesty ng mga kandidato. Tingnan din nila yung plataforma kasi every election na lang they present their platforms. Tingnan natin kung yung platform ba na yung promises ba na binigay nila noon nagawa ba nila, na perform ba nila. So yun. Based na sa mga surveys that we have done before, ito yung pinakamarami pa rin undecided. Malapit na yung election pero marami pa rin, 20 to 30%. Lalo na sa District 3, almost 40% undecided. No comment ako dyan. Numbers don't comment. Kay Doc Malin. Doc, nastorya na naman ni kaganyan ni Sir Joel ba about aming kaganyan. Gusto nila o kaning explanation why is it that 1,200 lang ato ang sampling daw when we conduct surveys. I know that nationwide 1,200 lang po ang ginakuha po nila na sampling. No? Sa ba yung reason behind para sa katong mga walay alam sa statistics? Pag ano man good, iset nimo ang mura o kanang accuracy of the survey, i-base nimo na, and we set our accuracy sa 95% level of confidence and 3% margin of error. So pag na-set nimo na based sa imuhang accuracy na iset, automatic na nanay formula nga magsulti sa imuha nga based ani nga overall total number of voters sa Davao City, kanilang ang minimum number nimo nga pwedeng i-survey na makakuha na ka og maayo nga result. Pero wala man goy nagaingon nga kinahanglan nga idaghan jud nimo, himuon nimong 2,000, himuon nimong 5,000. That would be parang kanang unsa na tawag kanang credible pa man gihapon siya pero waste of effort and money because the results will be the same. Kung naa may difference, very small lang. Mo na kay margin of error na 3%. Mingon din ba sa mga comment section pag magawa sa survey result? Dili man na tanan, pila man ta million din sa Pilipinas para mo na ilahang basis na di tanan. Kung i-base mo mo sa sampling size nga mo gawas based sa formula, we make sure nga ang
adto nimo sa imong respondents na apon may ginasunod nga process manggod. Kinahanglan random siya na aming ginatawag na random start. Dili pwede nga mo adto ka sa isa ka barangay kay nag-ingon ang imuhang sampling distribution nga dapat ani nga barangay 20 lang kabuk ang imuhang i-interview. Dili buti pasubot mo adto lang kag palengke magkuan kag 20 didto ka kuan kada ka magtaos palengke so didto ka mag-survey. No, we do not do that. Naami ginasunod gid nga process. We have what we call a random start and a random end. Na for every yung ginatawag namin na end sampling. Dili mi magsunod-sunod og balay. So naadyo may process so that we follow. Unsa pa mga kanang kuan ma'am? Unsa pa ang mga unsa pa yung ano ma'am no advice no especially sa mga ordinary people na medyo naay doubt sa mga survey results no because wala sila'y knowledge on statistics. So, ako nakaagi man halos tanan diri nakaagi mag statistics eh. Oo. Mandatory man ginatong kalis ko nakalimtan na. So unsa man kasi advice nato para sa ila? Maglisod gud ta kung wala gud sila nakasabot bahin anong statistics kanang mga procedures nga ginasunod nato sa ila. Pero what they can do is i-compare nila. Like for example, diri sa Davao ang naga-conduct og survey IPO. Makita ba ninyo tong survey results namo last time? And then look at the accuracy of the results. Kana. So makuan nimo kung credible ba ang results. Pero remember na ang survey manggod snapshot lang na of the perception of the people being surveyed at that point in time. And ang perception nila, ang opinion nila could change. Labi na kung naay manggawas ng mga issues. So, unsa ba ang perfect timing, ma'am, for pila ba dapat ka days, weeks, no? Itandak ang survey para maingon nato na accurate siya. Kung accurate siya, para pinaka-accurate, is kanang right after election. Right after election, nga, katay, ang manggawas nga mga botante human og elect. Diha ka, pwede ka exit poll. Yun ang pinakamalapit. Oo. Pero based sa among experience, actually, nag-differ lang man siya sa kanang, kung halimbawa sa councilors, 8 ka buok, mag-differ lang na sa posisyon, and kanang sa last part, mga 2, 3, 7th and 8th places, kana lang. Pero yung top 5, top 6, hindi magbabago. Usually, ma'am, saan yung mga question given sa itong mga respondents? Kuan lang, if the elections were held today, who will you vote for mayor? Nya, tablet man na ang mga pangalan dito, pindot lang sila dito. Unya, katong enumerator, pagkahuman nila og pindot-pindot dito, mahuman na sila sa survey, isubmit to siya, isubmit, pinduton ang submit, and then automatic na mo sulod sa among web server. So, so ang gathering of data, ang pagpasok sa data, pas-pas, inya, naapod ni GPS to make sure na nagsunod ang amuhang mga enumerators na dito yun sila sa barangay na dapat nila adtuon. So, kada submit sa mga enumerators, hindi na po nag-compute. Nagasulod lang siya. And then, automatic na. Kaya na naman ay tables. Musulod lang na sa tables. Kaya na naman ay application nga gibuhat ang mga taga-IPO. Kanang mga naka-uniform sa likod. Sila ang responsible, ana. Okay. Salamat, Doc. Lasa lang kay online voting. Di mo na bago karon maski sa atin ni anyways, kaya atin ni Martinez. Sir, wala ko kaabot sa imong tupad kay Ms. Regina Pangutana with regards sa ni issue sa actually nationwide na nga issue, di ba, itong fake PWD IDs. Unsa pa mga measures na ginabuhat sa PDAW and the local government, no, para kung wala pa man diri sa Davao, maiwasan na mag-proliferate po diri sa tuwa sa city. Katong wala pa ang citizen ID na initial nga ginabutang mo ang department head in order to determine na fake siya o dili. So mo nang determining measure na mo kay sa karon manggod mura siya cartoon. So karon tungod aning advent aning citizen ID nga na himo ng balaod, nga ginahunal na lang nato ang kuan kay ang first phase mo gani ang
kuha na ni isang PWD kang senior citizen. So ginahulat pa namo whether before July siguro ang first batch ani nga implementation. Kaya nahimo naman siyang balaod. So with the Citizen ID, malikayan na nato ang proliferation. Yes, malikayan na nato ang kanang fake PWD IDs. Anyways, nasa lang ato ni. In terms of kining ginatawag nato, unsa ba gid ang ma-consider nato na makuan ka no ma-consider kang persons with special needs or person with disability? Ang persons with disability, ma-determine nato na sa balaod. Ang unang-una, sa Republic Act 7277, natay apparent. Kanang klaro na, para sa kuha, nagasungkod, apparent na siya, bungi, klaro na, bulag, makita na nimo. But dito sa kanang non-apparent, kaning mga non-apparent, kaning such as intellectual, mga psychological, kuha na to, mga may problem psychologically, na siya ang mga kuan. Then naapoy bagong balaod rin considered ang person with disability, kaning cancer, and then rare disease. But kung tanawon nimo ang definition sa person with disability, katong those senses na ma-impaired sa iyang normal function, such as kaning atong kamot maputlan ta, so diri na normal. Pero kanang tudlo lang, dili pa na kuan kayo, severe. Pero duha o tulo na ang maputol ana, so mag-malfunction yun ang imuhang normal course of activity. So, isa pa ba? Kasi ani mga kuan na to, mga cancer sa breast cancer, apil na siya diha. So, pito na siya. Actually, first, kaning ortho, visually impaired, kaning deaf na to, mga deaf, then kaning mga children with disabilities such as autism, then Down syndrome, and other types of Down syndrome, children with special needs, apil ba dito na yung mga ADHD or? Yes, apil na siya. So, how about ito sa katong ginatawag nato na visual impaired, katong mga naay eyesight na dili na 20/20 ang vision makot. Wala siya na-cover, dili siya apil sa balaod. In fact, isa na siya sa katong lately na akong gipakulong na yung possession of fake medical certificate. Kaya nisulod man dito sa office. Niya nag-name drop pa nga parente daw niya si Sir Bungo. At that time, nga pag name drop niya, ako dahil gipakulong because in possession siya of illegal documents, falsified documents. That crime was committed in that juncture. So therefore, I called the police, I called the assistance of the police, then ako lang gipatulog. Wala lang na ako gidayunan ng kaso kay Juan man po, nursing student, niya madaot ang yung kaugmaon in town. So, kwanto, kanang iyang hanap lang sa pananawa to? Wala yung hanap. Kumbaga, nangita lang yun siya paagi na maka-possess siya of PWD ID. Kaya ang iyang gipa-certify ato is optometrist, which is dili pwede. Ang ophthalmologist lang yun. Denied siya ato. Nisulod na po siya other doktor. Ang iyan na pong gidahilan is ang pagkataba niya, obese. Nga nakita na ko dito, murag dili man gud ang ma-consider magug kag PWD ka nga obese ka, pag ang imong kabug-aton maglisod na kag lakaw. Pero chubby lang ka, dili na siya person with disability. Motong duha ang yang nakuan din at that juncture akong gitawagan ng optometrist nganong gibutang niya dito nga for PWD, di-deny ang optometrist. Sunod, ang isa na pod ka medical doctor akong gitawagan, ingon siya, mao mag-ilang ingon. Akong gigisaban sa doktor, ikaw may doktor, nganong magpadikta man ka. Motong akong gikuan na lang, di-consider niya, di na daw niya usabon. Kinaluoy daw siya atong bayhana. Kunya, with all due respect, ang amahan in taon ato nyo, kuan, chief of police sa Manay. Ni baba pagyudiri, kay ingon ko murag, kay naluoy siya siyang anak. Although, ingon magiging atong chief of police sa Manay, nga dili daw niya itolerate. But then again, dili man sa nako pwede nga idahatagan sa nako konsiderasyon ng kaugmaon sa mga bata, no? Ana lang. Pero unsa ba di kuno kay nganong gusto mong gidaghan ang gusto mo fake o kan magpakakuha og kanang PWD ID? Unsa ba benefit gid ay? Unang-una, less than 20% discount. Naapagay VAT exempt. Pila ng VAT? 12%. So kung imo nang sumahon, 32% ang mawala sa imuhang cost sa imong gipalit.
So mo nang gusto na nila nga maka-avail ng person with disability ID. Aside ba na ba attorney, no, kaning ginatawag nato ba nga magamit ba ni nila as defense if ever na makakommit sila o krimen? Dili, walang exemption ang balaod. Whether PWD ka o dili, mag-fall lang ka dito sa ginatawag natong mitigating circumstance. Kasi nang nagdepensa ka, or ikaw ang nag-provoke, mga inuna nga sitwasyon, kumbaga, nalay sa criminal law magod ay mga circumstances na gina-consider. Aggravating, mitigating, kung ang criminal is PWD, so na ay mupol siya sa mitigating circumstance. Na yung mga yunana mo ng dagang aspekto na pre-exempting circumstance or extenuating circumstance, yun na ang gina-consider po. How about gamitin niya ebidensya no katong na mga psychological kung kapag psychological, pag lucid interval ka, kanang mga lucid interval, pero lucid i-determine. Lucid i-determine ang lucid interval. Justified ka nga exam, pero that again, depende na sa determination whether the commission of the crime was during the lucid interval. Kana ra po. Thank you. Francis Gadoan. Okay, attorney. Attorney, since hapit na ang election, of course, ang ato ang mga kaigsunan nga na sa PWD is boto po. But ang senaryo mga during sa boto na, naghadyog clamor, no? Labi na sa itong mga kaigsunan nga senior citizen, PSWD, labi na ilang precinct na sa taas. Nabatay ko na program or assistance para sa itong mga PWD para makaboto? Ang kumulit karon na sila programa para sa itong PWD. Dito na yun, pag ma-identify ka nga PWD, dito din sa baba. And also, other than that, 5 a.m. to 7 a.m. para na sa mga senior citizen of PWD. Na gina-consider ang atong kumilik, ana. But again, ginapropose na ko sa atong kumilik, ako pa nang himuon, kaning ma-involve ang atong PWD sa absentee voting law. Kaya para di naging maglisod. Mao na akong gina-propose good para wala problema as to accessibility. Kaya ang accessibility magud nato, although mga terrain manggod, maglisod ang atong PWD say ma-discourage na di na maboto. Pero kung kaning akong gina-propose nga balaod, may appeal siya sa absentee voting law, at least man lang somehow ma-address mo ng issue about ang accessibility law sa pagboto labi ng karon doon ng eleksyon. Mawad-ambod kay unang ma-discourage man sila. Diba? Kumbaga, mo lang din na kuan bigyan nako karon ang accessibility law. Kaya parang atong mga person with disability dili ma-discourage. Kaya kanang mga rampa mo na nagahatag sa ilang paglaom nga makamobilize sila. Kapag tanaw pa lang nila dito, gwapong kalsada. Diretso na yun sila, okay lang. Pero kana gani maglisod pa sila, hago-hago, di na lang kumuadto anong kapoy-kapoyon man ako kung kagalingon na. So mao nang atong gina-address po ng mga concerns sa atong mga person with disability. Mao nang gina-encourage ko na ako ang tanang local, national, o kani private na mga establishment na to nga kung mahimo tumano nato ang accessibility law. Okay? Ayan, thank you. Kay Ma'am Kat, of course, since nainita mo kagabi nung shooting isa sa usang kandidato, nabay mga local candidates nga ni Dola sa PNP kay nakadawat og threats sa Davao Region po? So far, negative, sir. No, nitungod man pala regional director sa mga probinsya o dili sa city, wala pa ni dool nga na ay threat sa ilahang kinabuhi nga mag-provide ta og extra security. If naay kuan madawat sa ibuhaton. If ever na amang galing madawat, i-report dayon sa pinakaduol na police station kay maghimo man ta og threat assessment ana o kung pila ka PNP personnel ang pwede natong i-deploy para sa ilaha. Pero sa tanang mga areas nga mag-rally ang mga kandidato, automatic mohatag ta og area security. Okay, Sir Ganot. Sir, katong mga since na-mention mo ganina na yung mga barangay before no nga makonsidera nga red area na pa yung mga presensya before sa NPA, basig na yung possibility nga basta bumalik sila ba unsa ba ginatutukan ba karon sa 10 ID po ang kaning mga lugar?
Yes, after atong na-declare or na-dismantle or na-clear ang proper term sa mga affected barangays, no, yung KKR barangays, kung tawagon na mo, wala man na siya na totally give-vacate, no. Nagakandak ta og mga community support program, naadra ang mga retooled community support program, naadra even ang mga revitalized police sa barangay, no, ug mo po na sila ato mga target nga mga areas whenever mo conduct mga caravans or mga outreach programs, no, under the mechanism sa ato ang National Task Force LCAC. So dili gina siya totally na vacate og ang kuang pangutana kung naa ba existing karon nga possible nga na resurgence, balik tayo sa ako ang tubag ganina sir nga we always keep them on the run, no. That's the reason nga para dili sila makapag-consolidate o dili sila makapag implement sa ilang kanhing ginabuhat nga mga extortion schemes, no, or mga election related nga mga harassment, no, coming from them. So wala tayo reports nga posible sila makabalik sa mga katong diskuta nato nga mga na-clear nga barangay. So ang EFP is na po'y kaugalingin nga checkpoint, no? Alabi na sa checkpoint for Comelec. Dapat yung mga naharang, sir, nga nagdala ang armas sa checkpoint sa TID. Yes, as per report, no, from the recent Joint Security Coordinating Control Center meeting, no, regional level, no, last 22 April natin recorded nga 11, no, 8 mostly sa Task Force Davao nga mga which is joint man po na siya, but of course na po yung military, then 3 other cases both related sa gun ban or omnibus election code, no, isa sa norte, sa occidental o sa oriental nga mga cases, no. But kung atong tanaw natay established checkpoint, no, 72 established checkpoint sa Davao region, sa military pa lang actually nino nga naga-perform sa mandato under sa kaning ato ang joint Comelec checkpoint, no. Although ang uban dira mga fixed military detachments gyud nga mga checkpoint. So natay 72 with 529 deployed troops gyud mismo dira na sa area, no. Aside from that, naapod tay 47 ka quick reaction teams, no, composed of an overall total of 450 personnel. So natay mga ana sir kadaghan nga mga deployment. Even sa election day gyud kung giisgutan ni ma'am nga magsugod 5 days before from security convoy, no, sa I think F2 Logistics, no, kanang magdalag mga election paraphernalias na hanap gyapon tay mga deployable force na as reported sa ato ang control center sa regional level. Out of 1,389 no ka polling places na atay 2,919 ka mga deployable force dira, no. So again, lahi pa tong election duty battalion nga naisgot nato tong last nga press con. So ana ka daghan ang ato ang latag. Of course with augmentation po ang uban sa PNP nato sa ilalang Thank you, sir. Kay Doc, na-mention mo is 38% no ang undecided sa mga botante labi na sa District 3. Usay pwede mo may daw say reason nila nganong reason wala sila ka-decide sa ba? Kaya District 3 is kuan mo siya is rural area, no. Medyo siguro layo nga, medyo dili siguro wala nila na ilahan ang mga kuan, mga politiko. Wala gyud me no. We have no way of knowing kay di man mi nag-aas kung moingon sila wa pa mi sila ka-decide, di man mi nag-aas sa survey nganong wala pa sila ka-decide. So wala gyud koy kuan idea kung nganong daghang undecided. Pero kaning 38% it's possible nga dako siyang epekto nga mag-change pa. Yes, dako ginag epekto kay 38% gud niya. Kung makita nimo sa katong mga nag-top 1, mga 35, 37%, nga mas daghan gud ang undecided. So kung kanang undecided mo mag-vote sa isa ka person nga nasa ubos, magboto sila tanan didto, maadto siya sa ibabaw nga rank. So dako gid effect ang kay dako pa man gud ang number sa undecided. So napay time. So it's still anybody's game actually. Thank you, Doc.
Kay Attorney Juan Martinez. Attorney, nanabay as of latest, nanabay gipas sangat sa inyo nga mga reklamo regarding kanang kining work-related na bullying sulod sa mga companies. So far, wala pa. Wala pa na dawat nato. No, pero naabapod tayo mga companies diri sa Davao, especially o sa Region 11 na nag-cater po o nagapandawat ng ato mga isuon ng mga persons with disabilities. Pila po ni sila kabuk if we have monitor them? So far, as long as qualified ang atong mga persons with disability, wa man ko nakikitaan nga dinadiscriminate sila. Basta na qualified lang yun ang atong mga PWD, labi na sa mga private. Kung nakita na ko mga private na to, nag-hire man to mga PWD. But then again, you must be qualified. So, naagi mga private institutions po diri nga na ay, aside from City Hall, no, na naman tayo nakita niya kato mga ikso na to nga mga hunchback, pwede ba na to, o kanang mga na-different sa likod, napod sila yung mga ikso na to diya nga mga PWDs nga na-assign sa gawas. Pero ang private companies ba na ba po sila ginahaya? Daghan man naman, like UN, naman atong igsuon dito si Adrian Tamayo, wala may problema. Ang atong mga kuan siguro, I believe sa atong mga pulis na may mga PWD po nga mga mga kuan. So, as long as qualified lang ang ato ang mga persons with disability, wala gyud problema. Dagan salamat, attorney. Kay Major Catherine De La Rey, mama, yung bundag. Major, murag nasultin mo ito kanina, or nabatay mga election hotspots dito sa Dakbayan sa Davao. We are known na ingon ana ka-secured ang Davao City, no? Pero have we identified election hotspots this coming election dito sa atong Dakbayan? Wala tayong election hotspots, sir, kinata sa green category, which is no areas of concern. No areas of concern. Yes. So, luwas pa ang... Wala hotspot. Oo. Kay nata sa green, no areas of concern. Okay, so ang kuan ba, napapod tayo mga violations na dili man sa COMELEC, pero with regard sa kanang implementation gani sa mga pamalaod during election time, unsa man ka secure kay namang ginay liquor ban or gun ban ba pod nga ipatuman, so unsa ka sigurado ba ang ato ang mga nagadayang presinto during the time, pila pod ka personnel ang atong i-deploy sa mga nagadaya pod nga mga dapit? Okay. Sa overall, sa Davao Region, overall, nata sa mga 7,000 ang ato ang i-deploy for the election period. Tanan na siya, apil na sa security convoy, ang ma-deploy nato din sa mga eskwelahan, and pati kaning security sa mga hubs, treasurer's office, and COMELEC offices, apil na po ang mga security para sa mga election officers. So, sa pagkakaroon, wala man tayo matawag na kaning hotspot. And then, ready na po yun sa D-Day. Hopefully, kaning makuha yun na to, makuha na to na peaceful ang paghahimo ang election diri sa Davao Region. Sige, ma'am. Sige, salamat, ma'am Okay. Catherine. May Major Ruben Gadat. Sir, kamo ba po ang mag-escort, no? Ang inyo ba mga personnel mag-escort sa paghatod sa mga far-flung barangays na covered sa tuwang areas of responsibility sa paghatod sa mga balota, paingon nga to sa mga canvassing areas? Yes, isami, sir, isami kay this is a joint effort maguni kinahanglan ay representative coming from the COMELEC, no, mga COMELEC officers, mga ug ang mga PNP. How prepared is our personnel na time, sir, kay there were previous elections nga nahitabo nga naay mga atrocities, pero noon during that time dili pa declared as insurgency free ang Davao City, pero karon sir unsa man ang atong mga pagpangandam, sir? Yes, just like last barangay election, no, wala ta very successful ang barangay election, wala tay atrocities coming from communist terrorist group, no. Kung naaman sa mga uban nga private armed group, no, wala siya nahitabo during last barangay elections, but of course dili ta nagkakumpiyansa. That's the reason ang very frequent yun ang ato ang pag-attend, ang pag-convene sa mga joint security control centers, no. May personally sa akong experience, no, even 1 week, 2 weeks before mag-convene na po na mag-meeting kay istoryahan in details, no, asa manggikan ang hub,
pila ka personnel ang makumit sa PNP, kinsay muuban nga election officer, asa ang ruta padulong, no? Ang dalan aside sa na security convoy na panay mga gitawag na to mga sweeper, no? Mo advance dito sa mga MSR kung tawagon na to, no? Agianan na ng mga paraphernalia. So same sa police, no? Dugay na, no? More than prepared ang ato ang security sector para sa atong matagam-tagam man nato ang successful conduct sa ato ang election. Tung figures nga atong gi-report kanina, this was also reported sa regional Joint Security Control Center, itong mga figures kung pila ka mga personnel ang atong gi-commit, no? Even sa ato ang mga transportation assistance nga magamit, no? Naatay 79 actually ka military vehicles alone, no? 53 ang military vehicle nga gagmay, no? Aside atong dako-dako itong naanda na itong tawagon nga 6x6 or M35 or KM250 atong tawag, natay 18 ato, then natay 8 gihapon ka ambulance nga katong military vehicle, ug natay 59 ka assorted nga civilian vehicles nga panag-iya gihapon sa military, like motorcycles ug mga ubang nga mga pickup intended sa elections, sa transportation. So ana ka detailed ang ato ang updating pag natay mga joint security control centers, no? Even sa equipment gina-present nato na siya nga magamit sa election, sir. Thank you. Sir, maad ko, sir. So, nahisgutan man to nimo kaganina katong sa gun ban. So, since sa katong election period na natay 113 ka firearms, assorted firearms nga nadakop through bypass operations, police operations, o police response. And then, katong sa liquor ban, so 12 midnight, starting no before sa day sa election, na nadyo'y liquor ban. So, na-announce naman na siya sa COMELEC, so kabalo na ang mga establishments na bawal na yun sila mamaligya. And then, karon ginatabangan namo ang COMELEC sa ilahang campaign against vote buying and vote selling. So, kung namoy mga namatikdan, pwede din yung i-report sa MUA or sa COMELEC, pwede po mo mag-citizen's arrest. Pero ang advice ni Attorney Abbas for security, magpauban na lang mo og police or gikan sa COMELEC. Okay. So, yes. Usually, ma'am, ang nagahitabo din yung vote buying, no, based sa information is kasagaran gabi. Do we have personnel still during those times or the wee hours of the night before election? Yes, natay mga personnel kaya ang duty sa police 24/7 man siya. No, naaditay na bilin na duty, and then labi na kana kay padulong na gid sa election day, mas daghan ang atong deployment sa kadalanan o diha sa mga presinto. So ayaw mo kahadlok og report. Total kasagaran sa tuwa na may cellphone, picture dayon ninyo ang mag-record mo sa video para namoy ebidensya. So part nita sa ato ang mga campaign na para mahimong hapsay, malinawon, honest ug credible ang ato ang paghimuong national and local elections. And of course, guidance po ni sa atong Chief PNP, si Police General Romel Francisco Mardi. Thank you. Corollary, Your Honor. Ipalap ko lang, i-mention man niya. So, pwede po. Kung Gcash, kay Hightech naman, screenshot, naman na siya. So, duwato ninyo, ma'am? Yes, ebidensya maghihapon na. Importante lang is, naay mo report sa MUA. Wala na may pangalan, di ba ato na mapangitaan na siya paagi through investigation. Ayun, at least klaro, ha? Ano? Oo. Ma'am, i-clarify ko lang, regarding atong nag-positive na police nga, ganyan mo, ang investigation result is for dismissal. Dismissed na siya or for dismissal pa lang siya? Sa 15, ongoing ang disciplinary investigation or kaning admin case sa 14. Pero katong isa, dismiss na siya from the service na ano result. Kano sa siya i-dismiss, ma'am? Wala ko ihatan ako sa mga ang exact date sa dismissal niya. Okay. Alright, ma'am. Thank you, mama. But before balikan ta mong duha, kay medyo ako lang balikan ang ato ang si Sir Martinez. Attorney, kamo sa inyong grupo na po i-endorse po nga party list? Sa
ako bawal mo kay civil service covered ko by civil so wala. service. So dili sa ko no comment ko na. Okay, sir. Thank you, attorney. Kay ko ma'am, karang since nga gisultin mo ganyan, explain mo nga very accurate ang inyong gi-conduct nga survey. Kani ba ang last ninyo nga survey or napamaya last nga survey ngayon before the election? Last na ni. Oo. So kani siya makasulti gid mo ma'am na labo na nga ma-change ni siya during sa election day. Dili, sir. Posible pag yun na ma-change considering kuan pa significant pa ang number of undecided. Especially dito sa mga konsihal, no? Oo. Ang katong sa mayor and vice mayor medyo safe to say. Unless na ay issue nga dako, significant nga possible nga makapa-change sa mind sa mga botante. Pero kung wala, no, as is, murag safe to say that the Dutertes will win. Okay. So unsay remedy nga pwedeng buhaton kung ako ang challenger sa mga Duterte, unsay posible nga buhaton ako para mo taas ang ako ang kining chance na makuha ang posisyon? Gcash daw. Well, kanang manggong, as I have said earlier, kanang survey manggod, snapshot lang na at that point in time. And ang mind sa tao, ang kuan, mag-change magid na. So, dili gud na itong ma-predict 100%. As I have said, kato siya, snapshot lang to kung ang election, gibuhat atong adlaw nga nag-survey ta, mo na sila ang mudaog. Pero dili ta makasulti nga pag-abot sa election mao gihapon na sila. Pero taas ang probability nga mao gihapon ang mugawas na mga pangalan. And what could change that? As I have said, ang posible nga mahitabo is na ay mga issues nga mugawas, na ay happenings nga mugawas, para lang gud atong nahitabo kay first survey namo, medyo mubo ang numbers ni Digong 6. Mga 6, almost 6 lang. Pero after atong nag-happen, katong gidakop siya, gidala siya sa Hague, ning taas ang iyahang numbers. Unya, ning taas ang mga numbers sa tanang Duterte ang apelyido. And then you can look at the results that we have shared with you. And dako ang probability na kadto ang naka-trigger because of the empathy of the people, labi na ang mga Dabawenyos. So, posible na, ma'am, may laban ang yahang challenger kung wala to giaresto si PRRD. At that time, yes. Kay at that time, ang good, 60% si former president, 60 siya. Yung kalaban niya, si Nogales, is mga nasa 10. Unya, 30 ang undecided. So, murag 60-40. Kung tayo inyo na ito nga katong undecided mo, at tanan sa opponent ni former president, mahimong 60-40 ang laban. So, kana 60-40, di pa na nimo ma-predict yun sa imo daog. Kay gamay ra may diferensya. Pero after what happened, minsaka si former president nahimong 70. Nagbaba ang numbers ni Sir Carlo. Nagbaba ang iyang numbers. And perhaps kadto ang reason. Kadtong issue na nakuha sa yung empathy ng mga tao sa nangyari sa ating former president. So lisod na for Carlo na makahabol. Habang buhay, may pag-asa naman. May paglaw. Sa statistics, wala gamay na lang din. Gamay na lang. Unless lagi na ay dako nga issue, nga makapa-change sa minds atong
kuan na decided na nga mag-support kay former president. Alright. Thank you sa inyong prediction, ma'am. Numbers. Based on numbers. So, prediction. Para sa ipog ko, based on number prediction. Alright. Diri ko sa ito ang mga authorities sa police and military. Sirs, ma'am, kining recently na incident sa Metro Manila na alleged sa espionage nga nahitabo. Chinese ang involved, no? Paunsa na to masecure ang ato ang medyo nakita ra mo medyo mas lahi ang security measures sa katitipan karon. Unsay mga pagi na to nga mas kani secured ang ato ang mga kampo sa police o sa military against aning mga spies. Sir, ma'am. Yes, 10ID lang sir, no? Actually, kami mismo hindi namin pwede magsulod sa 10ID, no? Labi na gid karon pag wala kay decal, no? Nagi dapat kay decal na sticker sa imong ano. Naging rehistrado kang residence kada sa camp. Then so ano raman ni siya, no? Lahi pud ni siyang amo ang program gid mismo sa military na may ginatawag nga counterintelligence, no? Side sa among kauban, no? Kay given na, di magini mo na basta-basta masulod ang military camps, labi na gid sa mga gagmay. Gapagamay ang kampo, mas gapalisod na sudlon kay mas taas na yung level sa restriction sa mga civilian, no? Unlike sa dagko nga kampo na ay dagko pud nga mga actually kung ato tanaw. No, basically ana na siya practically speaking. So aside from that nga sa outsider nga maglisod og sulod, even ang ato ang military personnel regular ta nga naigakandak mga counterintelligence, no? Dira nato sila gina imbestigahan secretly para makita nato ang ilang lihok, no? Although mo na siya ang ato ang mga effort dira. And aside from the organic units, no, naaman po tayo mga special units good, no? Dili magina siya coming from nga nikalit lag gawas dira sa imong kampo, no? Kung nagi plan nga like espionage, no? Mamonitor na sa atong mga special intelligence units, no? Sa gawas pa lang na tayo mga monitoring ana. But no, dili ko kahatag man gud og comparison kay sa ako ang stint diha og sa mga nauna. Wala pa may mga na experience nga gikandakan og ang ato ang naa sa mga far flung areas, no, na may mga experience. Dili lang ko sure this ID, but sa ako ang experience na mga battalions nga ginapalupadan og drones but hanggang dito lang gid pod, no? So maura na siya kasagaran na may mga no. Kanang ato ang mga detachments sa history, no, nga ato maabtay nga ginaharas. So of course bago na nahitabo, it's a form of espionage gyapon in that particular camp. Walay pwede nga mukalit nagpabuto dira nga wala nagilocate bilang mga bunker asa ang balay ay ang punduhanan sa mga so nana siya. Basically nahitabo na sa mga detachments sa mga bukid-bukid gud, but sa mga major camps wala pa ta experience sa 10ID. So katong dimension ng mga drones, kano saan nga mga incidents? Dili ni siya diri sa 10ID sa kuang previous unit no experience na siya. Kita na to wala po na mo na prove but na conclude na mo nga dili pa mo. Okay sir. Sa basta dili sa 10ID na may ana gud nga mga effort na niya affordable namang good na karon. Wala po mi ka sure kung kalaban o gabi imang god wala mo magka-interest nga mo mo palupad og drone sa mga anak. So akong ginaingon lang natay mga experience but diri sa 10ID wala. So para natay mga measure counter intelligence sa atong personnel o ang pag-istrikto nato sa mga outsider nga makasulod sa camp. No, that's the reason nga kung nakabantay mo dili na kayo dali masudlan or bawal lang gisudlan ang kampo sa mga mga for the purposes of tourism mga anak. No, labi na gid sa to ang sa Philippine Army Commanding General nato, no. Muragi wala na tanan kayo basta-basta na lang magpasulod og civilian sa mga kampo. So nag-change na ang camp general yan, dili na sa tourism area karon sir. Actually sukad to nga wala patay wala patay na pasulod na og mga tanang mga tour sa kampo, no. Ginalikayan na nato na as much as possible. Okay. Ma'am,
Sa inyo po, ma'am. Okay, sa PNP, sa mga kampo, headquarters, before makasulod na, judicial ka ng security check, magpakita kong ID, ibili ng ID din ha sa guard. And then, in terms po sa personnel, parehas sa Armed Forces of the Philippines, na po ni counterintelligence. Okay, huwag nakabalugod kung ma-intervensyon sila o sa lain. And then, sa mga stations, ginabawal na sa AMUA ang katong surprise inspection. Kay basin o kuan ba ka na ganing mag-disguise as officers from ani nga opisina, nagka-check naka-uniform, kay mag-inspection sa police station. So, ginabawal na siya kay ginaiwasan nato ang kato na yung mga attack sa mga stasyon. So far, for how many years, wala naman po nahitabo kay ginapakusgan man po nato ang ato ang intelligence gathering plus counterintelligence sa ato mga PNP personnel. Thank you, ma'am, answer. Salamat. Okay, so since alas 12 na po ang ato ang oras and grabe nakaprovide sila sa ato ang kanang information today. Ato na lang silang pasalamatan. Attorney Redendo Martinez, sir, thank you kaayo, sir, for first time, second na ba, sir? Wait ba? Second na, no? Dugay-dugay na. Yeah, oo. Tama. And we also have Dr. Malen Arquisa, si Doc ay na previous na join na po sa ato ang press con. So we are hoping the next survey ng UMITO will be the one to receive the information. But the UMITO survey is really credible survey. Yes, and not commissioned by someone, not commissioned by anybody, by politician. Yeah. We have our own budget. Yeah. So kayo nga credible, unlike sa mga OCTA, Tangere, and everything. Major Catherine Laray, ma'am. Thank you kayo, ma'am. Hopefully, makauban pa ta before the election, ma'am, next week. Yes, oo. And also si Sir Major Gadot, sir, next week po para sa a week, no? Or days bago mag-election. Murang excited ang all, di ba, sa election, no? Oh, yes. Oh, yes, tanan. Dito palagi sabihin na to karon, gawas yun. Thank you kayo, attorney, Doc Malen, Major Catherine Dalari. Unless na po mo yung parting shots, wala na ta. Okay, and Major Ruben Cado, thank you, sir. Mabuhay po tayong lahat. Salamat po sa mga nagpunta. Thank you so much sa Royal Manday Hotel. Davao Peace and Security Press Corps. Thank you, the Royal Manday Hotel.